Lahat ng akala nating alam na natin ay kailangang isulat muli. Ang pangungusap na ito ang nagsisilbing puso ng aming channel. Madalas namin sinasabi ito, minsan halos parang mantra. Pero ngayon nais naming ipaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Dahil ang kasaysayan ayon sa pagkakakwento ay hindi saradong aklat. Ito ay parang isang sinaunang manuskrito, puno ng mga puwang, binura at mga arbitraryong muling pagsulat. At pinili naming silipin ang bawat pahina, isa-isa, hinahanap ang mga bagay na nakalimutan, itinago o inalis. Itong channel ay nabuo dahil sa pangangailangan magsaliksik at lampasan ng ibabaw ng mga bagay. Alam naming mahirap ang landas na ito. Sa mga buwang ito, ramdam namin ang pagmamahal at suporta ng napakarami sa inyo. May mga bumatiko sa amin, siguro dahil di nila naunawaan ang aming paraan. Pero di namin layuning kumbinsihin ang kahit sino. Nagbubukas kami ng tanong dahil hindi sapat sa amin ang madaling sagot. Para sa amin, hindi natatapos sa pahiwatig lang. Pinagmamasda namin ito, hinihimay, inuugnay sa 12-12 ng iba pang palatandaan at binubuo muli sa mas malaking larawan. Ang aming channel ay nabuo mula sa katiyakang ang unibersong ginagalawan natin, ang kasaysayang ikinuwento sa atin, at ang pinagmula ng tao at sibilisasyon ay kapiraso lang ng mas malawak at malalim na mosaiko. Linggo-linggo kaming tumatalakay ng paksa, misteryo o palaisipan. Pero ngayon, nais naming gumawa ng naiba. Ngayon, nais naming ipakita sa inyo kung ano ang mangyayari kapag pinagsama natin ang mga pirasong iyon. Kapag nagsanib ang lahat ng anomalya at naging iisang malaking tanong, paano kung mali ang lahat ng akala natin? Paano kung oras na para baguhin ang kasaysayan? Attenzione! Ang ibig naming sabihin ay hindi lahat ng alam natin ay mali o dapat itapon. Sa halip, tulad ng sa bawat larangan, ang kaalaman ay umuunlad. Pinapabuti ito. Nagbabago ito kasabay ng mga natuklasan, ngunit maraming tuklas ang binabaliwala, pinagtatawanan o tinatago dahil nalalagay sa alanganin ang opisyal na kaalaman. Ngunit sa mismong mga bitak, maaring may nakatagong katotohanan. Kapag tiningnan natin ang mundo sa ibang paraan, tiyak na may magbabago. Nagbabago ang paraan ng ating pag-unawa sa kasaysayan ng mga sibilisasyon, ang pinagmulan ng buhay, ang pagkakakilanlan ng tao. Nagbabago rin ang ating sariling lugar sa universo. At kung magbago ang ating pananaw sa mundo, ang buong sistema, panlipunan, pang-ekonomiya, ideolohikal ay napapailalim sa pagdududa. Ayon kay Herbert Marcuse, makatuwiran sa anyo ang lipunan natin, ngunit hindi sa diwa. Mahusay pagdating sa technical at organisasyonal na aspeto, ngunit hindi kayang paunlarin ang pagiging tunay ng tao. Dito natin gustong magsimula, sa isang pagkabalisa mula sa isang kislap na nagtutulak sa ating itanong, tayo ba talaga ang sinasabi nilang tayo? Bago magsimula, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ng aming trabaho at mapanatiling buhay ang paghahanap na ito. Sama-sama lang natin kaya mag-explore, magduda at maghanap ng katotohanan sa mga lugar na tinuruan tayong huwag tingnan. Dadalhin tayo ng unang yugto ng paglalakbay na ito sa puso ng Ehipto, sa lugar na simbolo ng bawat hindi nalulutas na misteryo, ang talampas ng Giza. Ang mga piramid. Isa sila sa pinaka-iconic na monumento sa mundo. Dahil dito, kadalasang binabalewala, minamaliit at nagiging alamat na lang ang kanilang misteryo. Ngunit kung titigil tayo at tunay na pagmamasdan, gamit ang mga matang walang pinanghahawakang palagay, mapapansin natin na mayroong kakaiba. Gusto naming magsimula hindi sa mga haka-haka na walang basehan, kundi sa isang tiyak at konkretong detalye, isang piraso ng bato na may ibang kwento. Pinag-uusapan natin ang Piramid de Menkaure, ang pinakamaliit sa 3 piramid ng Giza. Pagmasdan ninyong mabuti, tingnan ninyo ang mga megalitikong pader nito. May napapansin ba kayong kakaiba? Isang bahagi ng pader ay makinis na parang marmol, habang ang isa naman ay magaspang at hindi pa naayos. Hindi na muna natin pag-uusapan ng eksaktong pagkakaayos ng malalaking blok ng granite at kung paano ito inilagay. Magtanong tayo ng mas simpleng tanong. Gaano karaming material ang inalis para makuha ang ganong kakinisan sa ibabaw? 12-12 ng sentimetro. Alam nyo ba, ayon sa opisyal na bersyon, buhangin ng quartz ang ginamit na kasangkapan para pinuhin iyon. O, tama ang narinig nyo, buhangin ng quartz na kinuskos gamit kamay. Posible ba talaga yon? Makatuwiran bang isipin na daan-daang toneladang bato ay naproseso ng eksakto gamit lang ang simpleng sinaunang paraan? Ang totoo,
Gamit ang mga teknolohiyang iniugnay natin sa panahong yon, napakahirap kung hindi man imposibleng ipaliwanag. Isa lang ito sa maraming konkretong halimbawa na meron tayo. Ang parehong palaisipan ay makikita rin sa mga sarcophagus na gawa sa diorite, isang napakatigas na bato na inukit sa loob ng serapium ng Saqqara na may sukdulang eksaktong sukat. Ang mga ito ay mga bagay na kahit sa panahon na yon ay magiging isang hamon pa rin para sa makabagong kagamitan. O isipin din natin ang mga tapay ang natagpuan sa Saqqara, gawa sa diorite, perpektong symmetrical at inukit mula sa loob gamit ang di pa alam na paraan. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Kailan? At higit sa lahat, paano? Sabi ng mga opisyal, agrikultural na sibilisasyon, tanso, lakas paggawa, rampa at puli ang ginamit, pero bumabagsak ang mga ito sa totoong ebidensya. Hindi natin tiyak kung paano itinayo ang mga monumentong ito. Hindi rin natin tiyak kung sino ang nagtayo ng mga ito. At ang nakakapagtaka, hindi rin natin alam kung para saan talaga ang mga ito. Pilit lang ideya na ang mga pyramid ay simpleng libingan ayon sa mga ebidensyang arkeolohikal o sa kakulangan nito. Walang katawan, walang inskripsyong panglibing, walang konkretong kumpirmasyon. Kung ganon, bakit natin ipinipilit ang bersyong ito? Simple lang ang sagot. Kung hindi, babagsak ang paradigma. Dahil kung hindi mga Ehipsyo na kilala natin ang nagtayo ng mga estrukturang ito, ibig sabihin may naunang sibilisasyon, mas advanced, nakalimutan na, ang nag-iwan ng bakas sa mga batong yon. Isang sibilisasyon na may teknolohiyang hindi pa natin naunawaan at ayon sa kasaysayan, hindi dapat umiral. At kung totoo ito, hindi na lang paano ang problema. Ang tunay na tanong ay, kailan? Kung mas matanda talaga ang mga likhang yon, dapat muling isulat mula umpisa ang kasaysayan ng sibilisasyong tao. Hindi lang ito simpleng maling petsa. Nakaharap tayo sa isang bitak sa panahon, isang menseng inukit sa bato na nag-aanyayang tumingin sa kabila. Doon natin gustong pumunta ngayon. Ayon sa pangunahing kwento, may malinaw na landas ang kasaysayan. Una, ang sinaw ng tao, lagalag, na namumuhay sa pangangaso at pangangalap. Noong revolusyong agrikultural mga 10,000 taon nang nakalipas, nagsimulang manirahan ng tao sa mga nayon, sumilang ang unang lungsod at umusbong ang mga sibilisasyon tulad ng Sumerian, Ehipsyo, Indian at Chino. Pero ang balangkas na ito na lagi nating pinag-aaralan sa paaralan ay may kapintasan. Nakasalalay ito sa hindi napatunayang palagay na ang sibilisasyon ay nagsimula mula sa ibaba sa tuwiran, sunod-sunod at mabagal na paraan. Ngunit dumating ang Göbekli Tepe, isang bukas na sugat sa balat ng opisyal na kronolohiya. Natuklasan noong dekada 90 sa Turkey, ang Göbekli Tepe ay isang megalitikong kompleks na tinatayang 11,600 taon na ang tanda, 7,000 taon bago ang mga piramid ng Giza. Isang lugar na ginawa ng isang lipunan na ayon sa agham ay hindi dapat may kakayahang arkitektural, inhenyeriya o simboliko. Sa halip, makikita doon ang inukit na megalitikong haligi, astronomical na ayos, simbolong panrelihiyon at figura ng hayop. Ano nga ba ang Göbekli Tepe? Hindi natin alam, pero sigurado tayong hindi ito gawa ng simpleng mga ngaso at namumulot lang. Doon nagbago ang lahat dahil kung may sibilisasyong, kaya gumawa ng monumental na istruktura 11,000 taon nang nakalipas, dapat baguhin ang kronolohiya, bumagsak ang paradigma. Pero ang Göbekli Tepe ay hindi lang Göbekli Tepe ang kakaiba. Sa mga nakaraang taon, may lumitaw pang mga lugar na nagpapabagsak sa opisyal na petsa gaya ng Karahan Tepe sa Turkey na mas matanda at komplikado at marahil tunay na prototipo ng Göbekli Tepe. Ang Gunung Padang sa Indonesia ay may mga megalitikong patong na ayon sa ilang geologo ay posibleng higit 20,000 taon na. Matatagpuan sa Ehipto ang Nabta Playa, isang prehistorikong obserbatoryo na mahigit 7,000 taon na. Sa huli, maari pang humaba ang listahan, gaya ng pumapungku sa Bolivia na may mga batong pinutol gamit ang katumpakang technological na hindi maipaliwanag. Bawat isa sa mga lugar na ito, kung titingnan ng paisa-isa ay isang kakaibang bagay, pero kapag pinagsama-sama, nagiging isang sintunadong simfonya para sa opisyal na kasaysayan. Hindi na pwedeng balewalain ang disonansya dahil may bagay tayong hindi maintindihan. Isang ugnayan na nag-uugnay sa mga lugar na ito. Isang lumang alingawngaw ng pandaigdigang sibilisasyon na maari nakaligtas, nakalimutan o binura matapos ang malaking sakuna. At dito, umusbong ang isang bagong tanong.
Kung ang sibilisasyon ay nagsimula ng napakatagal na panahon na ang nakalipas, bakit nagkaroon tayo ng napakahabang katahimikan sa arkeolohiya bago lumitaw ang mga dakilang kulturang historikal? Ano ang nangyari sa libu-libong taon ng dilim sa pagitan ng Göbekli Tepe at Ehipto ng mga paraon? Nawalan ba tayo ng alaala? May bagay o tao bang humadlang sa natural na ebolusyon natin? Hindi lang tungkol sa petsa ito, kundi pananaw sa mundo. Kung tatanggapin nating mas nauna pa sa Mesopotamia ang sibilisasyon, mababaliktad ang lahat. Lumalalim ang ating ugat at tinatawagan tayo hindi upang ipaliwanag ang nakaraan, kundi upang bawiin, pakinggan at isulat ito muli. Dito nagsisimula ang mas malalim na paglalakbay dahil hindi sapat na muling isulat ang kasaysayan ng sibilisasyon, kundi pati ng tao mismo. Kung totoo na maaring mas matanda pa ang pinagmulan ng sibilisasyon kaysa sa ating inaakala, kailangan nating itanong ang isa pang mas radikal na tanong: kailan lumitaw ang tao sa mundo? Paano nangyari na matapos ang milyon-milyong taong ebolusyon, biglang lumitaw ang nilalang na kayang magtayo ng monumento, bumuo ng reliyon, magsulat ng banal na teksto, magdisenyo ng sistemang astronomikal at magmuni-muni sa pag-iral? Ayon kay Darwin, ang tao ay resulta ng mahabang ebolusyon mula unang selula, mga organismong multiselular, tapos isda, amphibian, reptilya, mamalya, hominid hanggang Homo sapiens. Ngunit may problema, ang bilis. Sa isang kisap mata sa heolohiya, ang tao ay mula sa pagiging mangangalap, naging tagapagtayo ng lungsod at mula nomadikong mangangaso, naging tagapag-ingat ng wika, sining at matematika. Ano ang nangyari sa pagtalong yon? Bakit ang ebolusyon na tila sumusunod sa mabagal at tuloy-tuloy na ritmo ay biglang bumilis? Bukod dito, may kronolohikal na itim na butas na gumugulo sa bawat historiador. Bakit sa pagitan ng paglitaw ng Homo sapiens, mga 200,000 taon na ang nakalipas, at ang pagsilang ng mga unang sibilisasyon, mga 4,000 taon bago si Kristo, ay lumipas ang mahigit 170,000 taon na tila walang nangyari? Talaga bang matatanggap natin na ang tao na mayroong maunlad na utak, wika at perpektong mga kamay ay namuhay ng halos 200,000 taon nang hindi nagtayo ng kahit ano, nang hindi nag-iwan ng bakas ng maunlad na kultura at pagkatapos bigla na lang sa loob ng ilang siglo ay nagawa ang lahat? Pagsusulat, arkitektura, relihiyon, pilosopya at astronomiya? Sigurado ba tayong sapat ang teoryang Darwin para ipaliwanag ang evolusyonaryong pagtalon tungo sa makabagong tao? Ang layunin namin ay hindi itanggi si Darwin agad-agad, kundi kilalanin tulad ng madalas mangyari kahit sa mga pinakabukas na akademikong lugar na may mga mahahalagang limitasyon pa rin sa klasikong modelo ng ebolusyon, lalo na kapag sinusubukan itong i-apply sa mga pinakakomplikado at misteryosong yugto ng ebolusyon ng tao. Epektibo ang teorya ng ebolusyon sa pamamagitan ng natural na seleksyon sa maliliit na pag-aangkop, unti-unting pagbabago at pagbabago ng species sa libu-libong taon. Ngunit kapag hinarap na natin ang biglaang paglitaw ng masalimuot na wika, simbolikong kamalayan, espiritualidad at abstraktong pag-iisip, nagiging mas mahina ang paliwanag, mas haka-haka na lamang. Dahil ang mga katangiang ito na tao lang ang mayroon ay biglang lumitaw sa napakaikling panahon, isang kisap mata sa kasaysayan ng ebolusyon. Maging sa paleontolohiya, hindi rin diretso ang kwento gaya ng madalas ipakita. Maraming fossil ng hominid ang nagpapakita ng katangiang nasa pagitan ng mga species, ngunit hindi malinaw o tuloy-tuloy ang pagkakasunod-sunod at marami pa ring malabong yugto na kulang at pinagtatalunan. Walang natagpuang iisang at hindi mapag-aalinlanganang nawawalang ugnayan, kundi isang serye ng mga pira-piraso ang mahirap pagdugtungin sa isang malinaw at kumpletong linya ng ebolusyon. Tulad ng nabanggit, hindi ibig sabihin na agad itapon ng teorya ng ebolusyon. Dahil isa itong teorya, isang interpretatibong hinuha at hindi universal na batas, dapat natin itong questionin kung kulang ang datos para punan ng mga puwang. Sa ganitong diwa, ang agham ay proseso, hindi dogma, at tumitibay ito sa pagtanggap sa misteryo, hindi sa pagtanggi sa pagdududa. At kung gayon, kung hindi kayang ipaliwanag ng lubos ng teoryang Darwin ang pagtalong ito, kung nananatiling hindi maipaliwanag ang pinakamalalim at pinakamakabuluhang mga katangian ng tao, lalong nagiging mas mahalaga at mas malalim ang tanong. Bumalang ba tayo ng mabagal at bulag na natural na seleksyon? May punto ba sa kasaysayan na may pakikialam o pagpasok ng kamalayan na di saklaw ng mga kilalang batas? Kung palaisipan na ang paglitaw ng tao, mas lalong misteryo ang nauna sa lahat.
ang paglitaw ng buhay mismo. Dahil dito, mas lumalalim ang misteryo at walang sapat na tiyureng ebolusyon gaano man ito kasopistikado. Paano nakakaroon ng buhay mula sa materya? Panahon at sambalang ba ito? Sinasabi ng mga estadistika na hindi. Ayon sa maraming siyentipiko, halos imposibleng magsama-sama ang komplikadong molekula para bumuo ng buhay sa isang mapanganib, hindi matatag na kapaligiran na inuulan ng cosmic radiation at pabago-bagong temperatura, lalo na kung walang gabay na programa. Parang bagyong tumama sa tambakan ng basura at biglang nabuo ang perpektong jet. Pero umiiral ang buhay at hindi lang yon. Umiiral ito sa isang universo na tila ginawa talaga para sa pagkakaroon nito. Ang mga kosmikong konstante tulad ng grabidad, karga ng elektron at bilis ng liwanag ay sobrang eksakto. Kahit kaunting pagbabago rito ay gagawing imposible ang buhay. May ilang pisiko na tinatawag itong prinsipyong antropiko na nagsasabing ang universo ay parang inayos para sa pag-iral ng mga nilalang na kayang magmasid dito. Pero paano ito nangyari? Nagkataon lang ba ito? O baka may isang bagay o nilalang na sumulat ng batas na pumapayag sa himala ng kamalayan? At kung hindi pa sapat yon, sa lahat ng misteryong hinarap natin, ang mga piramid, nawala sibilisasyon, at pinagmulan ng buhay, may isa pang mas malapit sa atin. Isa na hindi natin kayang makita sa teleskopyo o hukayin gamit ang pala. Hindi ito matatagpuan sa malayong nakaraan, kundi tumitibok sa atin bawat sandali, ang kamalayan. Ano nga ba talaga ang kamalayan? Ayon sa opisyal na agam, ito'y epiphenomeno ng utak, side product ng neural activity at ilusyon mula sa biochemical impulses. Ngunit ang paliwanag na ito, kahit gaano ka-elegante sa papel, ay hindi pumapasa sa pagsubok ng karanasan. Dahil ang kamalayan ay hindi isang mekanismo, hindi ito isang code, at hindi rin ito isang nasusukat na datos. Ito ang pinaka-intimo at misteryosong realidad na taglay natin. Ito ang tinig sa loob natin na nagmamasid habang tayo nabubuhay. Ito ang pakiramdam ng oras, ng sarili, ng kamatayan. Kaya naman tanong, posible bang mauwi lang ito sa mga electric impulse? Maraming siyentipikong pag-aaral ang kumukwestiyon sa materialistang pananaw. Tila ipinapakita ng mga eksperimento sa near-death experiences, extrasensory perception, at altered states of consciousness na maaaring umiral ang isipan kahit lampas sa aktibidad ng utak. At ang kamalayan ay hindi epekto, kundi sanhi. Hindi ito produkto, kundi pinagmumulan. Maging ang mga pisiko at neuroscientist gaya ni na Roger Penrose at Stuart Hameroff ay naniniwalang ang kamalayan ay pangunahing katangian ng universo tulad ng espasyo at oras. Ang utak ay hindi lumilika, kundi tumatanggap lang. Tulad ng radyo na sumasalo ng signal. Hindi ang radyo ang gumagawa ng musika, ito'y daluyan lang. May kakaibang nangyayari dito. Libo-libong taon nang umiiral sa sinaunang espiritual at relihiyosong tradisyon ang ideya na ang kamalayan ay hindi produkto ng materya kundi mas malaki pa rito. Tinatalakay ng Veda ng India ang Atman, isang walang hanggan at hindi mahating kamalayan na bahagi ng universal na Brahman. Sinasabi ng mistisismong Kristiyano na ang kaluluwa ay banal na kislap na nag-uugnay sa Diyos. Ayon sa Budismo, tabing lang ang isipan at ang kamalayan ang totoong sarili. Maging sa Biblia, binabanggit ang espiritu na hiningahan ng Diyos sa tao bilang sangkap na nagbibigay ng buhay at kamalayan sa Kanya. Paano nila ito nalaman? Paano nahulaan ng mga sinaunang lipunan ang bagay na ngayon lang muling nadidiskubre sa mga laboratorio at mga advanced na sentro ng pananaliksik? Kaya, ang kamalayan ay hindi lang biological na phenomenon. Ito ang susi. Kung may umiiral talagang hindi material na realidad, dapat nating muling pag-isipan ang buong sistema ng pag-iisip dahil hindi na tayo mga perpektong makina na nabuo lang ng hindi sinasadya. Tao tayong may kamalayan sa isang unibersong may kamalayan din. Kung ang kamalayan ay konektado sa mas malaking bagay, posible rin itong konektado sa isang bagay na nasa ibang lugar. Ang misteryo, sabi natin, ay nasa loob natin. Pero ito rin ay nasa ibabaw natin, sa paligid natin. Nakikita, nasusubaybayan, naitatala pero hindi pinapansin. Ilang beses mo nang narinig ang tungkol sa mga hindi kilalang bagay sa langit at naisip mo agad na ito'y kakaiba, katawa-tawa o kwento lang. Tinuruan tayo ng nanghingibabaw na kultura na pagtawanan ang hindi natin alam na gawing katawa-tawa ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Ngayon, nagbago na ang sitwasyon dahil hindi ang saksing ignorante at madaling maniwala na napagkakamalang UFO ang Venus ang nagsasalita tungkol sa mga kakaibang bagay sa kalangitan, kundi mga militar, piloto, mga ahente ng intelihensya at mga komisyon ng gobyerno.
Sa mga nakaraang taon, ang mga gobyerno ng Estados Unidos, United Kingdom, Pransya, Brazil at iba pang mga bansa ay nag-declassify ng mga lihim na dosye tungkol sa mga hindi maipaliwanag na sightings, imposibleng mga aerodinamikong galaw, mga bagay na kayang mag-accelerate agad-agad, pagbabago ng direksyon na taliwas sa mga batas ng pisika at kawalan ng nakikitang mga thruster. Opisyal ng misteryo ngayon. At hindi dito natatapos yon. Kung ang mga bagay sa langit ay labag sa batas ng pisika, may mas matindi pang sumasalungat sa ating paniniwala. Ang isipan ng tao. Sa kabila ng katahimikan sa media, dekada na nagsasagawa ng opisyal na pananaliksik ang mga gobyerno, intelligence agencies at militar. Mga pag-aaral tungkol sa kapangyarihan ng isipan sa extrasensory perception, remote viewing, telepatiya at kakayahan ng intensyon na makaapekto sa materya. Isa sa mga kapansin-pansing, halimbawa ay ang Project Gateway ng CIA na kamakailan isinapubliko na sumuri kung pwedeng mapalawak ang kamalayan gamit ang meditasyon, brain synchronization at mental visualization. Sabi sa mga dokumento, ang realidad ay quantum illusion mula sa kamalayan at hindi linear ang oras kundi sabay-sabay nagaganap. Mukha ba itong science fiction sa inyo? Gayunpaman, ito ay tugma sa tuklas sa quantum physics kung saan ang mga particle ay nag-i-interact kahit malayo na tila may komunikasyong lampas sa oras at espasyo. Kung saan ang tagamasid ay may epekto sa kilos ng particle na inoobserbahan at ang materya ay walang laman at hinuhubog ng di nakikitang information field. At doon, nagtatagpo ang lahat. Dahil kung sa isang banda ay may mga bagay sa kalangitan na hindi kayang ipaliwanag ng pisikang Newtonian at sa kabila naman ay may mga mental na eksperimento na hindi kayang ipaliwanag ng tradisyonal na neurolohiya. Ibig sabihin ba nito na may mali sa paraan natin ng pag-unawa sa realidad? Dito nagaganap ang kakaibang bagay kapag pinagsama natin ang UFO, isipan at pisika ng kawalan tapos inihambing sa sinaunang espiritual at relihiyosong teksto, mapapansin nating may taong libu-libong taon na ang nakalipas na may alam na. Parang ang sangkatauhan sa pinakamalalim at pinaka-archetypo nitong bahagi ay nagtatago ng isang nakalimutang alaala, isang nawalang kamalayan na paminsan-minsan ay muling lumilitaw, parang isang alingawgaw na tumatawid sa mga milenyo. Nag-usap tayo tungkol sa kamalayan, quantum physics, isipan na humuhubog sa realidad at ngayon magtanong tayo, saan na natin narinig ang lahat ng ito? Nakakagulat ang sagot sa banal na kasulatan. Ang Biblia ay nagsasaad ng Diyos na nagsalita at nagkaroon ng liwanag, isang tunog o pang-ininig na lumilika ng realidad na kahalintulad ng mga modernong teorya sa string at quantum resonance. Ang mismong Ebanghelyo ni Juan ay nagsisimula sa isang makapangyarihang pahayag. Sa simula ay ang salita, hindi ang materya, hindi ang atomo, kundi ang salita, ang malikhaing kamalayan. Sa Rig Veda, banal na teksto ng sinaunang India, tinutukoy ang universal na kamalayan na nananalaytay sa lahat at kosmikong siklo kung saan ang universo ay ipinapanganak, umuunlad, naglalaho at muling nabubuo. Ang pananaw na ito ay nakakagulat na kahawig ng oscillating universe, isa sa mga pinakamodernong cosmological na hypothesis. Sa aklat ni Enoch, isang opisyal na aklat ng Biblia, binanggit ang mga nilalang na bumaba mula langit, nagturo ng ipinagbabawal na kaalaman gaya ng astronomiya, metalurhiya at pagsusulat. Sino sila? Mga Diyos ba? Mga anghel ba o isang bagay na tatawagin nating iba sa ngayon? Maging sa tradisyong Sumerian, matatagpuan natin ang mga Anunnaki, makapangyarihang nilalang na nagmula sa mga bituin, mga lumika ng tao sa pamamagitan ng isang genetic na interbensyon. At higit pa, ang karwaheng apoy ni Ezekiel, ang hagdan ni Jacob na gumagabay kay Moises, ang Ojo de Dios sa kosmolohiyang Aztec. Tila inilalarawan ng mga imayeng ito ang karanasan ng pakikipag-ugnayan, mga makalangit na pangitain at mga pagpapakita ng hindi makataong katalinuhan. Hindi lang ito simbolikong kwento o mythological na salaysay. Marami sa mga tekstong ito ay may mga numerical na kodigo, astronomical na sanggunian at kosmikong paglalarawan na sa wakas ay maaari na nating ma-decipher gamit ang mga instrumento ng Adham. Kaya nagiging nakakabahala ang tanong, paano nila ito nalaman? Paano naunawaan ng mga sinaunang kultura kahit walang teleskopyo, computer o particle accelerator ang vibrasyonal na estruktura ng realidad, koneksyon ng isipan at universo at pag-iral ng iba't ibang antas ng eksistensya? Marahil hindi nila ito natuklasan, marahil naalala lang nila ito. Baka konektado sila sa isang kaalaman na ngayon ay nakalimutan o binaliwala natin.
Maaaring ang espiritualidad ay hindi lang likha ng kultura dahil sa pangangailangan ng tao na bigyang kahulugan ang hindi alam, kundi daan rin ito sa tunay at universal na kaalaman. Dito rin muling nauugnay ang usapan sa kung ano tayo ngayon. Kung tama, kahit isa sa mga tinalakay nating elemento, piramide, Gobekli Tepe, pinagmulan ng tao, kamalayan, kaganapan sa kalangitan at banal na teksto, mababaliwala ang natitirang paniniwala. Babagsak ang deterministiko at materialistang pananaw na tinuro sa atin. Mababasag ang mito ng tao bilang hiwalay na biolohikal na makina. Babagsak ang ideya na tayo ay nabubuhay sa isang rasyonal, maayos at lubos na maipapaliwanag na mundo. At sa halip nito ay bumubukas ang isang bangin, ngunit isa ring posibilidad. Kung mas matanda at komplikado ang kasaysayan, kung ang kamalayan ay dimensyong lampas sa materya at ang universo ay nakaangkop sa buhay, kung ang sinaunang karunungan ay may mga katotohanang muling natutuklasan natin gamit ang teknolohiya, hindi tayo ang sinasabi nating tayo. Kung hindi tayo iyon at ganon ang ating lipunan, makatuwiran at organisado, hindi ito ginawa para sa tunay nating pagkatao, kundi ayon sa pasya ng iba kung ano dapat tayo. Ayon kay Herbert Marcuse ng Frankfurt School, sabay na makatuwiran at hindi makatuwiran ang ating lipunan. Mahusay, organisado, teknolohikal na abante, ngunit lubos na hindi akma sa pagiging totoo ng tao. Isang perpektong makina para lumikha ng pagkakahiwalay o alinyasyon. Namumuhay tayo sa materialistang pananaw kung saan ang tao ay nagiging consumer, ang buhay ay pagganap at ang kalayaan ay pagpili sa merkado. Kung mawala ang paniniwala na tayo ay puro laman at chemical at bumagsak ang mito ng bulag na ebolusyon at tuwirang pag-unlad, mawawala rin ang kahulugan ng lipunang ito. Anong saysay ng pang-aapi ng tao sa kapwa-tao? Anong saysay ng tubo bilang sukatan ng halaga? Ano ang silbi ng mapagkumpetensyang individualismo kung bahagi tayo ng kabuuan? Ano ang silbi ng sistemang pang-ekonomiya na nauubos ang yaman at lumilikan ng malaking hindi pagkakapantay-pantay kung ang buhay ay isang himala at ang kamalayan ay sagrado? Sa rasyonal-irasyonal na modelong ito, dumarami ang digmaan, krisis sa kalikasan, tensyong panlipunan at psikolohikal na pagkalayo. Tinatanggap natin ito na parang wala ng ibang paraan. Pero paano kung tumigil tayong maniwala at tanggapin na ito lang ang posibleng mangyari? Dito nagsisimula ang mas nakakabahalang tanong. È solo ignoranza Ano nga ba ang sistemang ito? May nakatagong layunin ba rito? Malaya ba talaga tayong mag-isip, mag-explore at mag-imagine ng ibang realidad? May nakatagong kapangyarihan, di nakikita ngunit epektibong sistemang naglalagay sa atin sa hawla ng naratibo? Isang kapangyarihang pumipigil sa ating kamalayan, parang mga Diyos na pinarusahan si Prometeo sa pagbibigay ng apoy sa tao. Isang kapangyarihang takot sa paggising dahil hindi na kayang kontrolin ang taong may kamalayan. Kung ganoon, ang lahat ng nakita natin ay mga bitak sa namamayaning naratibo. Mga palatandaan ang mga ito. At kung susundan natin ang mga ito, kung maglalakas loob tayong pagsama-samahin ng mga ito, maaari tayong magsimulang mag-isip ng isang bagong mundo. Isang mundong hindi nakabatay sa takot at kontrol, kundi sa kamalayan, paghanga at pagkakaugnay-ugnay. Isang mundong marahil ay nakasulat na sa loob natin. Narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay. Pero sa totoo lang, ito ay isang panibagong simula lamang. Dahil lahat ng ating tinalakay ngayon ay hindi magkakahiwalay na bahagi. Bahagi sila ng iisang kwento. Kwento ito ang naghihintay muling isulat. Dito papasok ang ating channel, hindi lang para magkwento ng kakaibang bagay o misteryong di pa nare-resolve. Nilikha ito upang magbigay ng bagong pananaw sa mundo, kakaibang pagtingin sa realidad, pag-unawa sa nakaraan, pamumuhay sa kasalukuyan at pag-iisip sa hinaharap. Ang U-Story sa hangganan ng kaalaman ay isang laboratorio ng pagkukwento kung saan ang kasaysayan ay hindi tuwid na linya, kundi masalimuot, buhay at puno ng alinganggaw. Ang agham ay hindi isang dogma, kundi isang bukas na larangan ng mga posibilidad, kung saan ang espiritualidad ay hindi pagtakas, kundi paggalugad. Kung saan ang misteryo ay panawagan, hindi hadlang. Tayo nabubuhay sa panahon ng malalaking pampolitika, pang-ekonomiya, technological at panlipunang pagbabago. Lahat ay nagbabago, habang ang mundo ay naghahanap ng bagong pundasyon, may pagpipilian tayong haharapin. Sino ba ang gusto nating maging? Gusto ba nating manatiling nakakulong sa materialista, deterministiko at nakaka-alienate na kwento? Nais ba nating muling tuklasin ang ating tunay na pagkatao, palawakin ang kamalayan at mabawi ang nawalang alaala kung sino tayo? Hindi lang ito philosophical na tanong, kundi isang kagyat na tanong. Dahil ngayon mismo, binubuo ang pundasyon ng kaisipang huhubog sa mundo ng hinaharap.
Kung hindi tayo makikilahok sa muling pagsulat, may ibang gagawa nito para sa atin. Kaya umiral ang ating channel. Linggo-linggo, sinusuri natin ang isang bahagi ng mosaic hindi para hanapin ang ganap na katotohanan, kundi upang buhayin muli ang tanong. At para makalabas sa isang dimensional na pag-iisip, tandaan na ang kasaysayan, gaya ng itinuro sa atin, ay hindi sagradong katotohanan kundi interpretasyon. At tulad ng bawat interpretasyon, maari at dapat na questionin, palawakin, repasuhin at muling isulat. Kaya kung nararamdaman nyo rin na may mali, kung tumitingala rin kayo sa langit, hindi bilang banta, kundi bilang isang kawag. Kung naniniwala rin kayo na ang kamalayan ay higit pa sa materya, na ang buhay ay higit pa sa trabaho, na ang tao ay higit pa sa makina, mag-subscribe kayo sa channel para suportahan ang aming trabaho para ipaalam sa amin ang mga bagay na maaring hindi namin napapansin o mga paksang dapat talakayin at pag-aralan pa. Dahil kailangan ng mundo ng mga bagong tanong at muling pagsusulat ng kasaysayan, gaya ng lagi naming sinasabi. Hanggang sa susunod na kwento.